Simple lang, pero ito na naman ang pagpapatunay na talagang walang sakit ng Pangulo, healthy ang Pangulo. At sinampulan pa kayo na kahit na sako ng bigas ay binubuhat-buhat. Kasama pa si Mayor Isko Moreno sa Maynila. O yan, mahilig kayong mag-fake news. Ito ba yung may sakit? Ito, pakinggan nyo at patingnan ninyo. O yan. O, ito. Kita nyo, oh. O yan, oh. Hmm? Ah, hindi yan magagawa kung may sakit ang pangulo o kahit na sino, kahit pangkaraniwang tao. Kapag ang inyong pinaniwalaan ay yung mga paninira ng mga Duterte supporters na merong stage 4 cancer or sabi niya ay nasa banig ng karamdaman o wala na ang pangulo, ay paano yan? Ha? Talagang puro kayo kalokohan, puro kayo makapanira lang. O yan. Ilang kilo yung bigas na yan, ginaganon-ganon lang ng Pangulo. Eh kung may cancer ka, hindi mo magagawa yun. At saka kung totoo yung sinabi nyo, wala ng Pangulo, eh bakit nakakapag nandiyan dyan sa public? Eh yan yun ang mga testigo. Ilang libo yung binigyan ng bigas dyan sa Manila with Mayor Isko Moreno. Magandang programa po yan. By the way, salamat Mayor at saka kay Presidente. Yan po ang pagpapatunay na sa maraming crisis na ganito ay hindi ho natitigil ang mga ayuda, pera, medicine, at yan na nga, bigas. Malaking bagay yan. 25 kilos pa yun o 15 kilos. Hindi ko alam kung kahit na ilang kilo yun, mabigat yun, pero ginaganon-ganon ng Pangulo. So, yan po yung malinaw na talagang ang paninirang wala sa lugar, lalo na kung kalusugan ang nakataya, huwag niyong gawin, huwag niyong pamarisan. Tama yung sinabi ng Pangulo. Ang pinanggalingan ng fake news na yan na sinabing siya'y may sakit, sinungaling, nagsisinungaling, kailanman daw huwag nang paniwalaan. At yan po ay nanggaling sa anti-Marcos group. May mga abogado dyan, may mga political vlogger, may mga supporters na ganyan-ganyan na sinasabi. Ewan ko kung kayo bang mga gumagawa ng ganyang kasamaan, kayo ba'y nakakatulog pa? O talagang manhid na rin kayo? Si Lord na ang bahala sa inyo. Kung kumikita kayo sa inyong ginagawang yan, or masaya kayo sa inyong ginagawang yan, alam ng ating Panginoon ang totoo. At siyang ginawa ilang beses na. Dati ng 1 linggo, tumatalon-talon sa Malacanang, tumakbo sa Malacanang, ground, from gate 4 to gate 3 ang Pangulo, pati PSG at mga mamaya, gumahabol sa kanya, ang bilis, walang sakit talaga, healthy, at ngayon nagbuhat pa ng rice sa publiko. Nakatulong na siya, ayuda, pagkain sa mga nangangailangan, na ipakita pa niya sa gitna ng mainit na panahon, ang kanyang kalusugan ay kayang-kaya niya kayang tapusin hanggang June 30 ng 2028. Kaya itong mga anti-Marcos, wala nang dapat paniwalaan sa inyo. From day 1 ng inyong paninira, lahat ay palpak, lahat ay sablay. Okay? Inakusahan yung bangag ang Pangulo, inakusahan yung mahina ang Pangulo, inakusahan yung walang ginagawa ang Pangulo, hindi na kayo makontento dyan, meron kayong panawagang resign, meron kayong people power, meron kayong destabilization, sinabi nyo ay malala na ang sakit, hanggang sa nang dinakita ng ilang araw, sabi nyo patay na, wala na, lahat fake, lahat kalokohan, lahat basura, parang maletang basura, na sa inyo nag-umpisa ang bigay ng pera at lagayan ng pera, ibinintang nyo sa gobyernong ito. Diyan kayo magaling mambaligtad. Binabaliktad nyo ang lahat ng pangyayari para lang kayo kumita. Binabaliktad nyo ang lahat ng pangyayari para lang linlangin, lukuhin ang mga Pilipino. Pero ang katotohanan ay naglulumiyan. Ang katotohanan ay dilat na dilat sa mamamayang Pilipino kung ano ang totoo. Kaya nga hindi kayo dumadami dahil puro kayo paninira. Dumadami at patuloy na dadami ang matitinong Pilipino. May malasakit, nagmamahal sa bansang ito. Yung mga makasarili, gusto mang agaw ng kapangyarihan para sa pera at kapangyarihan,
Hindi yan dapat sinusuportahan kailanman dahil delikado, mapanganib yan sa kinabukasan ng mga Pilipino. Mapanganib sa ating bansa at sa mahihirap. Walang development, walang pag-asa, posibleng marami pang buhay ang mawala, posibleng marami pang paglabag sa karapatang pantao. Pag ang naghawak ng gobyerno ay merong galit, may personal na galit. Hindi good governance yan. Yung galit ang magdadala sa kapahamakan ng maliliit. Ang galit ang magdadala sa kasiraan ng bansa dahil hindi po focus sa development, kaunlaran, dahil galit, paghihiganti ang kanilang mga agenda. Yan po yung aking opinion, analysis, interpretation sa kanilang galaw. Binanggit ko na ito sa mga nakaraang video natin, pero hindi ko yan babaguhin. Marami pa tayong gagawing ganyang paliwanag kung nakikita ko ang kanilang mga galaw. Lahat tayo entitled sa opinion at observation, pero ako paninindigan ko yan. Magbago na kayo kung totoong mahal nyo ang ating bansa. Mga nawalan lang kayo ng trabaho sa gobyerno, ganyan na kayo. Mga kumandidato kayong hindi kayo nanalo, ganyan na kayo. Anong ibig sabihin yan? Pangsariling galaw, hindi ba? Huwag na kayong magmalinis. Kung sinasabi niyong may korupsyon sa gobyernong ito, diyan sa nakaraang gobyerno, matindi ang korupsyon. Nakita naman ninyo. Pati COVID-19 mukhang pinagkakakitaan. Pati yung buhay ng mga tao ng panahon ng may COVID sa buong mundo, pinagkakitaan pa nila. Di ba? Malinaw yan. May mga kaso nakapal sa Office of the Ombudsman, yung mga dating opisyal. Ngayon, nagpuputukan pa, maniwala kayo sa hindi, yung sinabi ng insider, yung kasama nyo, sa inyong organization, na si Ramil Madriaga, kahit anong inyong paninira, pinaniniwalaan nyo ng tao. Kayo lang hindi naniniwala kasi tinamaan kayo. Pero ang matitinong Pilipino naghahanap ng katotohanan at katarungan, ako naniniwala sa aking sariling opinyon. Naniniwala sila sa mga sinumpaang salaysay ni Mr. Madriaga. At yung iba pang mga lalabas, antabayan ninyo sa susunod na linggo, mas matitindi pa. Kasi si Trillanes darating sa hearing. At saka yung AMLA, Anti-Money Laundering Council, meron silang ire-report kung ano nga ba yung mga posibleng mga pera, kayamanan na nakatago o tinago at kung saan galing hindi natin alam. Yan po yan. Walang personalan dito sa issue sa channel na ito at sa akin po mga topic. Lahat ay nagdudumilat ng mga isyong nangyayari ang ating binibigyan ng paliwanag, interpretation at opinion. Please like and share at subscribe and follow ho kayo sa aking mga channel. Magsama-sama tayo para sa katotohanan